masasabi mo sa Japan? Nice and busy. Nice and busy and daming choices ng food, shopping. Shopping. If you have to spend all your money, come to Japan. Hinahanap pa rin namin yung Ichiran Ramen. Tsaka malinis sa Japan. Turn left here. Turn left ka. At ayun nga at narating na namin ang Ichiran Ramen dito sa may Dotonbori. Talagang ine-expect namin na mahaba ang pila dito at maghihintay kami ng ilang oras. Pero okay lang kasi alam naman naming worth it. Minsan lang tayo mapunta dito sa Japan kaya sulitin na natin ang experience. At syempre, kasama na dun yung pagpila at paghihintay sa pagkain. Eto nga at apakahaba ng pila. Ini-estimate nga namin na sa 2 oras kaming pipila dito. Pero okay lang, sige, hayaan na natin. Ito pala yung order sheet na kung saan ilalagay mo yung preference mo. Pero mayroon na rin silang mga nilagay dito na mga best options. Mahilig talaga ako sa maanghang, kaya naman parang level 3 ata yung nilagay ko dito, level 4. Si Jan naman ay sunundan kung ano yung recommendations dito sa order sheet. After nga neto, ay dito ka na sa machine pipila. Ilalagay mo yung orders mo at dito ka na rin magbabayad. Mahalaga na mayroon kang cash o kaya naman mayroon kang card. Pero dito sa amin, gumamit lang kami ng card. Wala pa kasi kami iCoca eh. Ang mga IC card dito sa Japan ay pwede rin pambayad sa mga pagkain kahit nga sa mga ibang restaurants. Hindi lang siya basta pambayad sa train, pwede rin siya sa ibang transactions. Para nga siyang debit card or FPOS. Ito na nga yung total ng na-order ni Jan. Kung sa dollars ay parang $16 mahigit ito. Sulit na rin talaga ito kumpara mo sa mga ramen na na-experience ko sa New Zealand o sa Pilipinas. Plus, you got to try and experience the authentic Japanese ramen. Kaya hindi na ako aarte pa kabayan, ito nga naglalagay na rin ako ng order ko at magbabayad na rin ako. Kumuha na rin ako ng iced tea at saka coke para may panulak tayo. Sa totoo lang, kagagaling lang din namin sa airport. Hindi pa kami nakakapunta sa hotel nito pero dumiretso na kami dito. Alam kasi namin na mahaba ang pila at saka gutom na rin kami. Bago nito ay kumain muna kami sa 7-Eleven. Trinay namin yung kanilang hotdog at nagtry din kami ng mga different shakes. Kaya sabi namin, kaya namin kahit pumila kami ng 2 oras kasi kahit papano, kumain kami ng konti sa 7-Eleven. At yan nga ho ang pila mula sa baba at pataas. Kung wala kang patience ay hindi ko isasuggest sa iyo to. Pero kung gusto mo namang ma-experience dahil minsan ka lang mapunta sa Japan, ay worth it naman po. Dito pala nakikita yung mga available chairs. Kung mahiyain ka, ay swak ka dito kasi mag-isa mo lang sa table tapos may harang. Pero kung may mga kasama ka naman, pwede ka pa rin makipag-usap, medyo tahimik lang po. At ito na nga at binigyan na kami ng chair, magkatabi kami dito ni Jan. At ino-observe nga namin dito yung mga nakalagay, though hindi naman namin nababasa, pero kahit papano, maganda rin na tingnan mo kung ano yung mga bagay na nakasulat dito. You can always use your phone to translate the words. At ito nga't inihintay namin na kunin nila itong mga stubs namin. Kung ayaw mong dumagdag ng gastos o ayaw mo talagang mag soft drinks or any drinks, ay meron naman ditong libreng tubig, fresh and safe to drink, kaya wag ka nang magbahala. At ito, kukunin na nga yung mga stub at ina-arrange ni Kuya. Alam nyo, nagsasalita sila niya ng Japanese pero hindi ko naman naiintindihan. But they are very polite. Makikita mo talaga na napakagaling ng training nila dito at pinapahalaga nila yung work ethics. Binigyan na nga ako ng egg at hihintayin ko na lang yung mismong ramen at saka yung chasu. Ang napansin ko talaga dito sa Japan ay napaka-advanced nila. Madalas, pag nag-order ka dito ng food, ay dun na sa may machine. Tapos, magsusupli na rin sa'yo. Makikita mo yun sa mga convenience store, sa 7-Eleven or Family Mart. Pero kahit pala sa mga restaurant katulad nito o ibang ramen house, ay ganun na rin yung galawan. Kaya mas mabilis. Literal na hindi ka mahihirapan dahil kahit yung machine, siya na rin nagsusukli. Trinay nga namin tong tea. Ang expectation ko ay medyo matamis siya at saka parang may lemon flavor. But in reality, pinakuluan siyang tea na pinalamig lang. Kaya kung nagbabawas kayo ng sugar sa katawan, ito yung magandang option. Bawal palang mag-ingay dito. Kaya kung may kailangan ka, pwede mong i-push yung button at ipakita mo to sa staff. May English version siya, kaya hindi ka na mahihirapan. Excited na nga ako sa in-order kong ramen. At sa totoo lang, ito yung first ramen ko dito sa Japan. Talagang nakakakilig kasi parang noon pinapangarap lang namin pumunta dito at ngayon may experience na namin. Try nga natin tong tubig nila kung masarap din.
May mga tubig kasi na lasang kemikal. Pero ito, tamang-tama lang at saka malamig din siya. Latan na natin ang itlog para ready na to kapag andyan na yung ramen natin. Naisip ko parang 10 minutes na rin kami naghihintay dito habang nakaupo. Pero okay na rin yun, malapit-lapit na rin. Tingnan mo, happy yan si ate girl habang nagbabalat ng itlog. Halos 2 linggo din kami dito sa Japan at inuna namin dito sa Osaka kasi gusto talaga namin mag-food trip. Tapos susunod naman ay Papa-Tokyo kami. Excited na nga rin kaming gumala pero nagpahinga muna kami niyan after pagod din galing sa biyahe. Nagkalat din ng mga Ichiran Ramen branches dito sa Japan, lalo na dito sa Osaka. Pero marami rin talagang pila. Gusto mong ma-experience ang masarap na pagkain sa Japan? Kailangan mo talagang pumila dahil sabi nila maliliit lang din talaga ang mga restaurants dito. Kaya mas madalas pumipila ang mga tao. And here's the star, the Ichiran Ramen. Talagang maaamoy mo ang umami flavor. Para talagang napakasarap. Nakikita ko lang to sa mga videos sa Japan. At ngayon, may experience na namin. It looks promising, lalo na yung broth. Makikita mo talagang siksik sa flavors. Pray muna tayo at start na tayong kumain. Ayan, finally, matatry na natin ang Ichiran Ramen. Sinubukan ko mag-vlog dito pero bawal talagang maingay. Kaya kumuha na lang ako ng videos tapos sabi ko i-voice over ko na lang. Kaya ayan, nakikita nyo nagsasalita ako. Nung natry ko yung sabaw, ay grabe, talagang legit na legit. Japan made talaga siya at talagang masasabi mo na grabe yung umami. Ang pinili ko pala ay medyo maanghang para malasahan mo yung kick ng anghang at hindi ka masuya. Pero parang kahit hindi maanghang, masarap pa rin ito. I'm not a food vlogger kaya hindi ko rin alam yung mga dapat na sabihin o yung mga points na dapat sabihin sa inyo. Pero masasabi ko na masarap talaga ito. At para sa price niya, sulit na to ha. Yung iba nga mas mahal pa pero hindi naman lasang ramen. At minsan masyado pang maalat. Pero ito tamang-tama lang yung blend ng flavors. For sure, marami pang ramen house ang mas masarap dito. But we are more than happy na natry namin tong Ichiran Ramen. Kung may suggestions kayo na mas masarap na ramen house, ay pwede namin itry yan sa pagbalik namin dito sa Japan. Dahil sinabi ko talaga kay John sa next na bakasyon, before umuwi ng Pilipinas, gusto kong bumalik dito ulit sa Japan. Masasarap talaga ang Japanese food. At maganda rin ang mga services nila dito. Kung may favorite ramen house ka dito or restaurant, pwede mong i-share sa amin para balikan namin sa susunod. Sa part na ito, malapit na akong mabusog. Yung noodles niya, tamang-tama lang yung pagka-firm. At yung sabaw, hindi masyadong thick, hindi rin masyadong thin. Kumbaga pag pasta, al dente lang siya. At ang chashu, napakasarap, sobrang tender, at sobrang nanunuot yung lasa niya. Ingat-ingat lang po sa may mataas na kolesterol kasi medyo mamantika rin po, lalo na po yung sabaw. Kumakain pa ako niyan pero iniisip ko na ulit kung ano yung susunod na kakainin namin. Ganyan talaga dito sa Japan, lalo na dito sa bandang Osaka. Grabe yung sa Dotonbori, nagkalat talaga yung mga pwede mong kainan. Sabi nila sa akin, kung gusto mo ng pagkain, sa Osaka ka pumunta. Kung gusto mo mag-shopping, pwede ka sa Tokyo. Kung gusto mo ng culture, pwede kang pumunta ng Kyoto. Totoo ba to mga kabayan? For sure, marami rin tayong kababayan na nagtatrabaho dito sa Japan. At minsan nga'y makakasalubong mo sila dito sa daan at magsasabi na lang kayo ng hello kabayan! At ito nga'y alam ko, ang base ng ramen na to ay pork at chicken. Kaya kung vegetarian kayo, siguro kailangan nyo maghanap ng mga ramen house na nag-o-offer ng vegetarian options. Naubos nga namin tong ramen namin at pagkatapos nito ay naghanap kami ng mga iba pang pagkain sa Dotonbori. Sa totoo lang, marami pang mga taong nakapila pagkatapos namin. For sure, ipipila rin silang 2 hours pero sulit naman. Kung tatanungin nyo ako kung uulitin ko to, siguro hindi na kami umulit guys kasi naisip namin na gusto rin naming itry yung mga ibang ramen house at ibang mga Japanese food. Kung uulit kaming pumila ng 2 oras ay doon na sa ibang lugar para matry din namin. Pero good news, ang alam ko may instant na nito at pwede mong bilihin. Pwede mo siyang iwi sa Pilipinas. Kaya kung hindi ka pa makakapunta ng Japan at may kakilala kang dito, pwede kang magpauwi ng Ichiran Ramen. At ayan nga po ang experience namin sa Ichiran dito sa Osaka. Talagang masarap at sulit. Thank you for watching guys! Kita-kits sa next vlog! Bye!